Habang pinagmamasdan ng mga tao ang nangyari, napatanong si Zhao, hindi ba't si Chief Surgeon Xiong yun? Kamakailan lang siya nanalo ng Advanced Worker Award. Paano nangyari ito? Makikita si Chief Xiong Ken na tila naglalabas ng kakaibang espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ni Fang Ning sa mga tao, tumawag kayo ng pulis. Ngunit sa telepathy, sinabi ng prinsesa, asawa ko, may bakas ng soul power sa kanyang katawan. Ito ang aura ng espiritu ng nurse na yun kagabi. Naisip ni Fang Ning, tama ang hinala ko, hindi pa tapos ito. Dati, ang mga pagkawala ay nangyayari lamang sa gabi, pero ngayon, may nangyaring pagkamatay sa liwanag ng araw. Posible kayang dahil sa paggalaw ko sa spirit realm kagabi, nagbago ang sitwasyon? Agad na umalis si Fang Ning at nagsabi, Sister Zhao, bahala ka na rito. Sumagot si Zhao, Mr. Fang Ning, saan ka pupunta? Habang nagmamadaling tumakbo si Fang Ning papunta sa itaas, nagtanong siya sa prinsesa, maaari mo bang mahanap ang espiritu? Sumagot ang prinsesa, walang silbi, asawa ko. Napakahina ng bakas ng soul power upang matukoy. Sa ibang bahagi, nagkakagulo ang mga nurse habang makikitang naglalabas ng soul power ang isang pinto. Isang nurse ang nagsabi, narinig ko, 7 taong gulang pa lang ang anak ni Chief Surgeon Xiong. Kakasimula pa lang niyang mag-elementarya ngayong taon. Napakasakit naman nito. Isa pang nurse ang nagsabi, hindi naman siya mukhang nalulumbay nitong mga nakaraan. Napakabait pa nga niya sa lahat. At narinig kong maayos ang buhay pamilya niya. Habang ang isa pa ay nagsabi, baka naman sobrang dami ng pressure sa mga doktor. Hindi ba't si Dr. Lee ay ganoon din ilang araw lang ang nakalipas? Bigla na lang siyang namatay ng walang dahilan. Habang dumadaan si Fang Ning sa kanila, narinig niya ang isa pang sinabi, ang pagkamatay ni Dr. Lee ang pinaka-nakakatakot. Alam mo ba kung paano siya namatay? Pinilas niya ang sarili niyang tiyan gamit ang scalpel. Biglang napatigil si Fang Ning. Kaya agad na hinawakan ni Fang Ning ang nurse na nagsalita at nagtanong, ano ang sinasabi mo? Sino ang naghiwa ng sariling tiyan? Nagulat ang babae at agad na nakilala ang ating bida. Sinabi ng nurse, hindi ko maaaring sabihin. Kaya nagtaka si Fang Ning. Hindi mo maaaring sabihin, ngunit bigla siyang tumalikod at nagsabi, sige, sinasabi ko sa inyo, may espiritu na gumagala sa ospital na ito. Mas marami pang mamamatay. Kung hindi kayo takot mamatay, hindi ko na kayo aabalahin. Nagulat ang lahat sa narinig. Isa sa kanila ang nagsabi, espiritu. Parang pelikula sa horror ito. Ang nurse na kinausap ni Fang Ning ay sumigaw, sandali lang, Mr. Fang Ning. Huminto si Fang Ning at nagsabi, nagpasya ka na ba? Sumagot ang nurse, alam ko. May kinalaman ito sa autopsy report ni Dr. Lee. Dagdag pa ng nurse, ngunit nang mag-imbestiga ang pulis, parehong ang surveillance footage at ang autopsy report ay nagsasabing nagpakamatay siya. Kaya upang protektahan ang reputasyon ng ospital, inutusan kami ng direktor na manahimik. Biglang may isang doktor na nagsabi, Mr. Fang Ning, tulungan mo kami, nakikiusap kami. Tumango si Fang Ning at nagpaalam, naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala, mahuhuli ko ang nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, sa loob ng CR ng mga lalaki, makikita ang isang kakaibang bulaklak na naglalabas ng kakaibang aura. Habang minamasdan ito, sinabi ni Fang Ning, base sa natitirang soul power, malamang na ito ang nagkontrol kay Dr. Xiong Ken dito. Sinabi niya sa prinsesa, lumabas ka at tingnan mo. Nandito pa ba siya? Agad lumabas ang prinsesa, tumingin sa paligid, at nagsabi, wala na siya, at mabilis na nawawala ang kanyang soul power. Tuluyan na itong mawawala sa loob ng ilang minuto. Sinabi ni Fang Ning, kaya pala magaling siyang magtago. Hindi nakapagtataka na hindi pa siya mahuli ng mga soul hunter. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating magsimula sa soul vessel na kanyang sinasapian. Halika, puntahan natin ang hospital archives. Agad namang sumunod ang prinsesa sa kanya. Lumipas ang ilang sandali habang tinitingnan ni Fang Ning ang impormasyon tungkol sa mga doktor. Sinabi ng prinsesa, asawa ko, sinabi ng direktor na ang impormasyon ay mula pa 40 taon na ang nakalipas. Maaaring hindi na ito tumpak. Dapat pa ba tayong magpatuloy? Sinagot ni Fang Ning, maaaring masayang lang ang biyahe, pero paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Pagkalipas ng 40 taon,
Malakas pa rin ang pagkahumaling ni Shu Weijin kay Dr. Guo, at ang pagbibitiw ni Dr. Guo noong panahong yun, sobrang magkakaugnay. Kung posible, gusto kong tanungin mismo si Dr. Guo kung ano talaga ang nangyari noon. Pagkatapos, tinanong ni Fang Ning ang prinsesa, ano ang palagay mo sa direktor? May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Sumagot ang prinsesa, asawa ko, pinaghihinalaan mo ba siya? Tumango si Fang Ning. Hiniling niya sa atin na asikasuhin ang espiritu ni Shu Weijin, pero marami siyang itinatagong mahahalagang impormasyon. Pinigil din niya ang paglabas ng balita tungkol sa mga kakaibang pagkamatay. Kanina, nang kunin niya ang mga file, naroon ang file ng lahat ng ibang doktor at nurse, pero ang kanya lang ang nawawala. Sinabi niyang nasunog ito mahigit 1 dekada na ang nakalipas. 40 taon na ang nakalilipas, nasa edad 20s pa lang siya. Narinig ko mula sa ibang doktor na magkaklase sila ni Dr. Guo at sabay silang nagsimulang magtrabaho sa ospital na ito pagkatapos ng graduation. Posible kayang may kinalaman din siya sa pagkamatay ni Shu Weijin? At gaano karami ang alam niya tungkol sa katotohanang hinahanap ni Dr. Guo? Makalipas ang ilang oras, makikita ang isang taxi na nagmamadaling patakbuhin ng driver. Dumating na ang ating mga bida sa kanilang destinasyon. Tinanong ni Fang Ning, dito ba yon? Subalit biglang nagalit ang driver, bayaran mo na, bata. Nagmamadali ako. Agad na nagmadaling nagbayad si Fang Ning sa driver habang humihingi ng paumanhin ng may kaunting tawa. Sumimangot ang driver at napabulong, sino ba ang nakakaalam ng sinasabi niya? Baka nadala lang sa pagbabasa ng mga nobela. Umalis ang taxi palayo sa kanila. Napatingin si Fang Ning sa paligid at nagsabi, Tara, magtanong tayo. Sabi ng impormasyon, ang bahay ni Dr. Guo ay nasa dulo ng eskinita. Tila natuwa ang prinsesa sa kanyang narinig at naging mas masigla. Nang marating nila ang lokasyon, biglang nagsalita ang prinsesa na tila may pang-aasar, kita mo, asawa ko? Sabi ko na sayo, maraming taon na ang lumipas. Malamang lumipat na sila, kaya agad na sinuntok ni Fang Ning ng mahina ang ulo ng prinsesa at sinabi, walang tao, anong ikinatutuwa mo? Hindi pa ako sumusuko. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto ng bahay habang sinasabi, may tao ba? Water meter reading po kami. Kaya humarap si Fang Ning sa prinsesa at sinabi, ayon, nasayang lang ang biyahe natin. Halos $100 pa ang nagastos ko sa taxi. Bigla namang may isang matanda na nagbukas ng pinto. Agad na tinanong ni Fang Ning, Ma'am, alam niyo po ba kung saan lumipat ang pamilyang nakatira dito? Sumagot ang matanda, bakit mo hinahanap si Matandang Go? Matagal na siyang pumanaw, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Sinabi ni Fang Ning, hello po, ma'am. Galing kami sa Haicheng 9th Hospital. Narito kami ngayon upang mag-follow up kay Dr. Gu na dati pong nagtrabaho sa ospital namin. Napakunot noo ang matanda, tila nagtataka sa sinasabing doktor. Ngunit bigla niyang naalala at nagtanong, yung doktor na si Gu ba ang hinahanap ninyo? Tumango si Fang Ning. Opo, narito lang kami upang magtanong ng ilang bagay. Kilala niyo po ba siya? Pinapasok ng matanda ang ating mga bida sa loob ng bahay niya habang sinasabi, yung batang yon, nasaksihan ko siyang lumaki. Paano ko siya hindi makikilala? Pumasok kayo. Habang pinapasok ang mga bisita, dagdag pa ng matanda, sige, umupo muna kayo. Nagpasalamat si Fang Ning at sinabi, aalis din kami agad matapos naming itanong ang mga kailangan naming malaman. Napabuntong hininga ang matanda at nagsabi, kung hindi nyo nabanggit, baka nakalimutan ko na siya ng tuluyan. Ang tagal na rin kasi. Nang inabot ng matanda ang tubig, masayang nagpasalamat si Fang Ning, salamat po. Pasensya na po kung nakakaabala kami. Ngumiti ang matanda at nagsabi, ano ang gusto ninyong malaman? Kung natatandaan ko pa, sasabihin ko sa inyo. Pero matanda na ako, at matagal na ang mga pangyayaring yon, baka hindi ko na maalala ang iba. Sinabi ni Fang Ning, Ma'am, ano po ang alam nyo tungkol kay Dr. Go? At alam nyo po ba kung saan lumipat ang pamilya niya? Lumipat po ba sila? Biglang napatigil ang matanda sa kanyang ginagawa at malungkot na nagsimulang magkwento. Ang batang Go ay mabuting bata. Nasaksihan ko siyang lumaki. Napakatalino niya mula pagkabata, palaging nangunguna sa klase, at ilang beses pang lumundag ng grado. Pero palagi siyang kalmado, tahimik, at parang siyang matanda kung mag-isip. Kaya alam namin na malayo ang mararating niya paglaki niya. Nagpatuloy ang matanda, tulad ng inaasahan,
Nakapasok siya sa medical university gamit ang napakahuhusay niyang grado at naging doktor. Pero makalipas ang wala pang 2 taon sa trabaho, narinig kong nag-resign siya. Pagkatapos noon, hindi ko na siya muling nakita. Si Matandang Gu, ang tatay niya, inireport siyang nawawala noon, pero hindi siya natagpuan ng pulisya. Kahit noong namatay na si Matandang Gu at ang asawa niya mahigit 1 dekada na ang nakakaraan. Hindi siya bumalik para man lang dumalaw. Ang libing nila, mga kapitbahay ang nag-asikaso. Napakunot noo si Fang Ning at nagtanong na wala siya. At pati mga magulang niya ay pumanaw na rin mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Malungkot na tumango ang matanda. Oo, walang nakakaalam kung anong nangyari. Nawala ang batang Gu ng parang bula. Kailangan mong maging bukas ang isip mo, baka patay na siya. Napatigil ang matanda saglit bago nagpatuloy. Naalala ko pa, tagsibulyo noong 1979. Tinulungan ako ni Batang Go. Habang nakikinig, naisip ni Fang Ning, mga kwento ng nakaraan. Baka may mahalagang impormasyon dito. Ngunit nang sumapit na ang gabi, patuloy pa rin ang matanda sa kanyang mga alaala. Noong taglamig ng 1982, lumabas ako at nakasalubong si Matandang Go. Sinabi niya sa akin, sa isip ni Fang Ning, bakit paulit-ulit na lang ang mga kwento? Mukhang wala na kaming nakukuhang mahalagang impormasyon dito. Habang tinitingnan ni Fang Ning ang paligid ng bahay ng matanda, napansin niya ang kalumaan ng mga gamit. Sinabi niya sa kanyang sarili, kakaiba. Bakit walang mga bagong kasangkapan sa bahay ng matandang ito? Ang mga appliances at muebles ay tila 20 o 30 taon na ang tanda. Hindi ba siya binilhan ng kanyang mga anak ng mga bagong gamit? Habang nagmumuni-muni, may nakita siyang litrato ng isang batang babae sa isang lumang frame. Napansin niya ito at tinanong ang matanda, "Ma'am, yun po ba ang iyong apo?" Ngunit agad na tumanggi ang matanda at nagsalita, "Binata, wala nang dapat pag-usapan tungkol sa pamilya ko." Napansin ni Fang Ning ang pagbabago sa tono ng matanda at tumugon na may paggalang, "Hindi ko na malayang dumidilim na. Maraming salamat po sa inyong oras, ma'am." Ngumiti ang matanda at sinabing, "Walang anuman. Matagal na rin mula nang may nakipagkwentuhan sa akin ng ganito." Nang papaalis na sina Fang Ning at ang prinsesa, sinundan sila ng tingin ng matanda mula sa pintuan. Ngunit habang palayo ang ating mga bida, tila may kakaibang panginginig na naramdaman ang matanda. Kasabay nito malungkot na bamulong, "Anak, bakit hindi ka pa bumabalik? Natatakot na ako baka hindi na kita mahintay." Sa kabilang dako, dumating ang ating mga bida sa harap ng isang lumang gusali ng apartment. Biglang napatalon ang prinsesa habang sinasabi, "May daga." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Ano bang nakakatakot sa daga? Kaya mo itong durugin gamit ang isang daliri." Sinabi ng prinsesa, "Nakakatakot kasi. Ang balahibo niya nakakakilabot at nakakadiriri." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Huwag kang matakot, ayos lang. Kalma ka lang." Sumagot ang prinsesa, "Asawa ko, sobrang dumi at mabaho ang lugar na to. Dito ba talaga ang bahay ni Shu Weijing? Mali ba ang lugar na napuntahan natin?" Sinabi ni Fang Ning, "Tingnan natin sa itaas." Nang makarating sila sa lugar, sinabi ni Fang Ning, "Building 4, Door 4, Room 401. Ito na siguro yun." Kumatok siya at nagtanong, "May tao po ba rito?" Biglang binuksan ng dalawang matanda ang pinto, habang nagtatanong, "Sino kayo?" Sumagot si Fang Ning, "Hello, kami ay mga investigador mula sa 9th Hospital ng Haicheng. Narito po kami ngayon upang," ngunit biglang napatigil ang matanda at nagsabi, "Ang ospital." Nabitawan ng tatay ni Shu Weijin ang kanyang tungkod habang nanginginig at nagtanong, "May balita na ba tungkol kay Weijin?" Naisip ni Fang Ning, sasabihin ko bang ang anak nila ay namatay ng malagim? Pinaslang, at naging masamang espiritu na pumatay ng maraming tao. Napakasakit noon para sa mag-asawa. Biglang na lamang inatake ang tatay ni Shu Weijin ng kanyang sakit. Kaya't sinabi ng nanay ni Shu Weijin, "Huwag kang magpadala sa emosyon. Mataas ang presyon ng dugo mo. Pumasok tayo sa loob at pag-usapan ito ng maayos." Pinapasok ng nanay ni Shu Weijin ang mga bida at sinabi, "Pasensya na kayo. Bigla niyang narinig na galing kayo sa ospital kung saan dati nagtrabaho ang anak namin. Kaya siya medyo na-excite." Sumagot si Fang Ning, "Ayos lang po. Nauunawaan namin." Biglang nagsalita ang prinsesa gamit ang telepathy, "Asawa ko, huwag mo silang pahirapan.
Minsan masakit ang katotohanan, pero ang malinaw na sagot ay makakapagbigay din ng kapayapaan sa isang naghahanap. Nang makaupo na ang lahat ay nagsalita ang tatay ni Shu Weijin, "Binata, natagpuan na ba ang bangkay ni Weijin? Sabihin niyo na sa amin. Matagal na kaming handa para rito." Sumagot si Fang Ning, "Sa totoo po, hindi pa kami sigurado kung si Nurse Shu Weijin nga ay pumanaw na." Dito, tila nakahinga pa ng mabuti ang mag-asawa nang marinig ito. Kaya sinabi ng prinsesa gamit ang telepathy, "Asawa ko, hindi mo ba sasabihin sa kanila ang totoo?" Sumagot si Fang Ning, "Hayaan muna silang magkaroon ng pag-asa. Kapag nakuha ko na ang lahat ng impormasyon at nahuli ko ang tunay na salarin, babalikan ko sila at sasabihin ko ang lahat." Biglang nagsalita ang nanay ni Shu Weijin. "Ano pala ang dahilan ng pagpunta niyo rito ngayon?" Sumagot si Fang Ning, "Ang Ninth Hospital ay may mga nawawalang tauhan kamakailan. Ipinagkatiwala sa akin ang mga investigasyon. Sinundan ko ang mga bakas at natuklasan ko na ang unang taong nawawala ay si Nurse Shu Weijin, 40 taon na ang nakalipas. Kaya't dumaan ako sa inyo para magtanong kung may mga pahiwatig na matutulungan kaming makahanap." Kaya sinabi ng tatay ni Shu Weijin, "May iba pang nawawala. Tanungin niyo na lang kami. Wala kaming itinatagong anuman." Nagpatuloy si Fang Ning, "Alam niyo po ba kung may mga kaaway si Shu Weijin sa ospital?" Sumagot ang tatay ni Shu Weijin, "Wala, si Shu Weijin ay masayahing bata. Maganda ang relasyon niya sa lahat ng tao. Walang may ayaw sa kanya. Paano siya magkakaroon ng kaaway? Ang mga sinasabi niyo ay kalokohan." Nagsalita ang nanay ni Shu Weijin, "Abala kami sa trabaho noon, kaya nung magtrabaho siya sa ospital, lumipat siya sa dormitoryo. Konti na lang ang komunikasyon namin sa kanya. Siguro may mga kaaway siya na hindi namin alam." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Kung ganun, narinig niyo ba ang pangalan na Guyi, ang doktor? Pwede niyo po bang tingnan ang kanyang larawan?" Kaya nang tingnan ng mag-asawa ang litrato, sinabi ng nanay ni Shu Weijin, "Guyi, parang pamilyar. Siya yata ang kaklase ni Shu Weijin, nagtulungan sila sa ospital. Narinig ko siyang banggitin siya noon." Sinabi ni Fang Ning, "Nakita ko ang larawang ito sa archive room ng ospital, ito si Guyi at si Shu Weijin." Sinabi ng nanay ni Shu Weijin, "May ganitong larawan din kami sa bahay. Tingnan mo, ito si Shu Weijin, ang pinakamatalik niyang kaibigan noong panahon na iyon, isang batang babae na ang pangalan ay Zhao. Naalala ko, ang batang ito ay nanligaw kay Shu Weijin noon, dumaan pa siya sa bahay namin ilang beses. Pagkatapos, naging kasamahan din siya ni Shu Weijin sa ospital. Ngayon, naririnig ko, siya na ang direktor ng ospital." Nagulat si Fang Ning, "Ano? Ang sinasabi niyo ba na ang taong ito ay ang kasalukuyang direktor ng Ninth Hospital?" Sumagot ang nanay ni Shu Weijin, "Oo, bakit?" Sinabi ni Fang Ning, "Wala lang, nalaman ko lang na hindi siya nagbanggit ng anuman tungkol dito nang magtanong ako ukol sa investigasyon. May naiisip pa ba kayong ibang kakaibang bagay?" Dito ay naisip ni Fang Ning, si Dr. Guo ay nawawala at pati si Shu Weijin. Ang director, baka siya ang may galit. Biglang nagsalita ang tatay ni Shu Weijin, "Naalala ko, may photo album sa mga gamit ni Shu Weijin na ipinadala mula sa ospital, medyo kakaiba nga. Karamihan sa mga larawan doon ay hindi siya, kundi ibang tao." Pagkatapos, bigla niyang naalala si Guyi at sinabi, "Ngunit nang mawala si Shu Weijin, inimbestigahan din siya ng pulisya, sinabi nila na hindi siya suspect." Nagpatuloy si Fang Ning, "Tungkol sa photo album, mayroon pa ba kayo nito? Pwede ko bang tingnan?" Sinabi ng nanay ni Shu Weijin. "Sige, sandali lang at hahanapin ko." Nagsalita muli ang tatay ni Shu Weijin, "Lahat ng gamit ni Shu Weijin ay nandyan sa master bedroom. Hindi namin ginalaw, umaasa kami babalik pa siya." Dito ay naisip ni Fang Ning, 40 taon na ang nakalipas. Pinilit ng mga magulang ni Shu Weijin na manatiling pareho ang bahay, siguro umaasa pa silang balang araw ay babalik siya. Ngunit wala na siya. Nang makuha ng nanay ni Shu Weijin ang photo album, sinabi niya, "Tingnan mo, karamihan sa mga larawan dito ay mga doktor, mukhang ito nga si Dr. Guyi." Agad na nagpasalamat si Fang Ning nang makuha niya ito. Habang abala ang mga bida sa pagtingin sa photo album, makikita ang mga masasayang araw ni Shu Weijin, at tila naroroon din sa likuran si Dr. Gu. Nang buksan pa ang ibang pahina, kasabay nito ang pagsara ni Fang Ning.
Pagkatapos ay sinabi niya sa mag-asawa, pwede ko bang hiramin ang photo album na ito? Sumagot ang tatay ni Shu Weijin, bata, may nahanap ka na bang clue? Sumagot si Fang Ning, hindi pa sigurado, pero may mga ilang palatandaan. Kaya agad na sumagot ang tatay ni Shu Weijin, sige, pwede mo nang hiramin. Subalit tila hindi sang-ayon ang asawa niya dito. Sinabi ng tatay ni Shu Weijin, ang photo album ay isang bagay lang, basta't makakatulong ito para mahanap si Shu Weijin, kunin mo na. Ayos lang sa amin, ang mahalaga ay may nagmamalasakit pa sa paghahanap sa anak namin. Bukod pa rito, hindi na rin kami tatagal ng maraming taon. Sa kalaunan, pumayag din ang nanay ni Shu Weijin. Dagdag pa nito, pero pwede bang iwan niyo ang 2 litrato? 2 lang. Sumagot si Fang Ning, oo, pwede niyong itago ang kahit ilang litrato na gusto niyo. Huwag mag-alala, hihiramin ko lang sila, at ibabalik ko sa inyo ng buo. Kaya agad na inabot ni Fang Ning ang photo album, sabay kuha ng 2 litrato ni Shu Weijin. Sinabi ng nanay ni Shu Weijin, pakiusap, ingatan mo ang mga ito. Sumagot si Fang Ning, okay, ipinapangako ko. Bago pa man umalis ang ating mga bida, sinabi ni Fang Ning, narito ang aking numero, kung mayroon kayong mga tanong o makaisip ng ibang clue, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Biglang napatanong si Fang Ning, may camera ba si Shu Weijin para magkaroon siya ng maraming larawan na katulad nito? Sumagot ang tatay ni Shu Weijin, nang panahon na yan ay hindi pa namin kayang bumili ng camera. Hiniram ni Shu Weijin ang camera mula sa ospital. Dito ay napaisip si Fang Ning, kaya pala. Naiintindihan ko na. Nang makababa na ang mga bida, sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, punta tayo pabalik sa ospital. At agad naman sumang-ayon ang prinsesa. Habang sila'y lumilipad, nagtanong ang prinsesa, may lead ka na ba, asawa ko? Sumagot si Fang Ning, oo, meron na. Kaya naisip ni Fang Ning, ang direktor at si Dr. Gu, sino sa inyo ang pumatay at nagpahirap sa isang inosenteng babae? Kung tama ang hula ko, malalaman natin ang sagot ngayong gabi. Habang ang ating mga bida ay nakarating na sa ospital, sa kabilang dako naman ay makikita si Dr. Yuan na abala sa pag-oopera kay Yuan Ju. Biglang dumating si Yuan Shi at sinabi, Doktor, tama ang hinala mo, may mali kay Yuan Long. Pagkagising ni Yuan Ju, maaari niyang patunayan ang aking sinabi. Para na rin mapigilan natin si Yuan Long sa kanyang mga binabalak. Sumagot ang doktor, tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Kaya sinabi ni Yuan Shi, wala akong balak, hindi ko po kayang gawin yon. Sinabi ng doktor, Yuan Shi, bumaba ka muna. Mayroon akong mga plano, na agad namang sinunod ni Yuan Shi. Nang makaalis na si Yuan Shi, at habang patuloy na nagtatrabaho si Dr. Yuan sa ginagawa niyang operasyon kay Yuan Ju, biglang may lumabas na portal mula sa likuran ng doktor. Biglang lumabas ang isang babae mula dito at kasabay nito ay nagbigay galang siya sa doktor at sinabi, Doktor, si Yuan Yu po ito, narito ako, ayon sa iyong utos. Nagsalita ang doktor, tumingin kay Yuan Yu. May kailangan kang gawin, aniya. Tumugon si Yuan Yu, tila alam na ang nais ipagawa sa kanya. Doktor, kailangan niyo ba akong magbantay kay Yuan Long? Ngunit agad itong itinanggi ng doktor. May sarili akong plano para kay Yuan Long. Tingnan mo muna ito, sabi niya sabay abot ng isang dokumento. Tiningnan ni Yuan Yu, at agad niyang tinanong, sino siya? Habang pinapakita ang mga detalye tungkol kay Fang Ning, ipinaliwanag ng doktor, ang taong ito ang tumalo kay Yuan Ju habang nasa Star Annihilation State siya, at pati si Yuan Shi ay nawalan ng braso dahil sa kanya. Isa siyang malaking balakid. Maaari siyang magdala ng malaking pagbabago sa ating mga plano. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nasa ilalim ng kontrol natin ang bawat galaw niya. Nag-alok si Yuan Shi, Doktor, gusto niyo bang hulihin ko na siya? Ngunit sumagot ang doktor, huwag muna, huwag guluhin ang ahas sa ngayon. Pag-usapan natin ito sa tamang panahon. Tumango si Yuan Yu at agad na umalis upang simulan ang kanyang misyon, kaya agad na tinuloy ng doktor ang kanyang ginagawa kay Yuan Ju at bamulong sa sarili, sino kaya ang nasa likod niya? Pero kahit sino pa man yon, ang planong pinaghanda ang mabuti ng 1000 taon ng Yuan Shang ay hindi basta-basta masisira. Darating din ang araw na yon. Samantala, biglang dumilat ang mata ni Yuan Ju. Kasabay nito, bamalat ang malalakas na power spirits mula sa kanyang katawan. Sa kabilang dako,
Sa morgue naman, makikita ang bangkay ni Chief Song Ken. May sinabi ang isang doktor kay Lawson, kumpirmado na ng pulisya na nagpakamatay si Chief Song Ken. Lawson, huwag kalimutang kuhanan siya ng litrato para sa files. Bukas na kukunin ng funeral home ang katawan niya. Sumunod si Lawson at sinabi, aasikasuhin ko ito. Maaari na kayong magpahinga, habang hinahanda niya ang bangkay ni Chief Song Ken. Pagkatapos, napabuntong hininga ito at nasabi, Director Song Ken, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagpakamatay. Sayang, agad niyang kinuhaan ng litrato ang bangkay gamit ang lumang film camera. Pagkatapos ay maingat niyang ibinalik ang kamera sa locker habang nagmumuni-muni. Ang tibay talaga ng mga lumang film camera. Mahigit 10 taon ko na itong ginagamit, pero ni minsan hindi nagkaproblema, sabi niya habang sinasara ang pinto ng locker. Pagkatapos nito, binuhat ni Lawson ang bangkay upang mailipat ito sa tamang lugar. Nang mailagay na niya ang bangkay ng doktor, biglang may napansin siyang kakaiba. Dito ay makikitang ang doktor ay may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Kaya napasigaw si Lawson sa sobrang takot. May multo, sigaw niya habang tumatakbo palabas ng silid. Sa mga sumunod na sandali, biglang bumukas ang locker kung saan naroon ang camera kanina. Gumalaw ito na parang may sariling buhay, at kasabay nito, lumitaw si Shu Weijin mula sa kadiliman. Lumapit siya sa camera at maingat na kinuha ito, tila may espesyal na atensyon sa pag-aayos nito. Habang abala si Shu Weijin sa kanyang ginagawa, unti-unting papalapit ang presensya ng ating bida, si Fang Ning. Biglang naramdaman ni Shu Weijin ang kakaibang enerhiya, kaya't inikat niya ang kanyang ulo, upang makita kung sino ang paparating. Halos sabay nito, biglang sinipa ni Fang Ning ang pinto, dahilan upang halos masira ito. Gayunpaman, mabilis na sinira rin ni Shu Weijin ang bahagi ng pinto na halos tatama sa kanya. Kasabay nito, parang eksena sa isang pelikula, biglang nag-pose si Fang Ning sa kanyang pagpasok, tulad ng inaasahan ko, Shu Weijin, sabi ni Fang Ning, na may tiwala sa kanyang boses. Matagal mo nang itinatago ang sarili mo dito sa merge. Habang abala ang prinsesa sa pagre-record, dahan-dahan nang lumapit ang ating mga bida kay Shu Weijin. Sa seryosong tono, nagsimula si Fang Ning, ang pinakatanyag na urban legend ng lungsod na ito, ang misteryosong pagkawala sa 9th Hospital. Sigurado akong pamilyar kayong lahat dito. Sinasabing simula pa 40 taon na ang nakalipas, tuwing ika-5 taon, iba't ibang kakaibang pangyayari ang nagaganap sa Haicheng's 9th Hospital. May mga tao sa night shift na nakakakita ng nakakakilabot na multo, at may mga doktor na bigla na lang nawawala, hindi malaman kung buhay pa o patay. Puno ng kumpiyansa, sinabi niya, ako, si Fang Ning, ang Demon Slaying Master, naririto ngayon upang hulihin ang masamang espiritong nagtatago sa ospital na ito para sa inyong lahat. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, parang naging si Detective Conan, at idinugtong, tama. Ang unang taong nawala 40 taon na ang nakalipas, ang babaeng nurse na si Shu Weijin. Magtatapos na ang preview dito. Ngayon, huhulihin ko ang masamang espiritong ito at lulutasin ang misteryosong nangyari sa loob ng 40 taon. Habang natatawa, sinabi pa ni Fang Ning, ngayon na nahuli ko na ang tunay mong anyo, hindi ka na makakatakas. At ang sinasabi mong katotohanan, sa ilusyon ng kaluluwa mo dati, ano nga ba talaga iyon? Biglang sumigaw ang prinsesa, asawa ko. Mag-ingat. Kasabay nito, naglabasan ng maraming gal-ami mula sa katawan ni Shu Weijin, na unti-unting nagbago ang anyo at tila naging isang halimaw. Mabilis siyang umatake kay Fang Ning, subalit madali lamang na naiwasan ang mga ito. Habang umiiwas, sinabi ni Fang Ning, ayaw mong magsalita? Sino ba talaga ang pumatay sa iyo noon? Sa gitna ng kanilang laban, maliksi si Fang Ning na naglunsad ng isang malakas na atake, kasabay ng pahayag, hindi ka sisigat. Kung ganun, kailangan kitang puwersahin upang magsalita ka. Tumama ang atake kay Shu Weijin, subalit napigilan ang pagtalsik nito dahil sa mga gal-ami niya. Hindi nagpatinag si Shu Weijin at muli siyang umatake kay Fang Ning, mas mabilis at mas marahas. Ngunit nagawang makaiwas ni Fang Ning. Nasa pagkakataong yun ay naglunsad ng isang mapanirang atake. Sa lakas ng kanyang huling sipa napabagsak niya si Shu Weijin. Mabilis na hinawakan ni Fang Ning ang mga gal-ami ni Shu Weijin, kaagad itong pinutol at hinagis sa prinsesa habang pabirong sinabi, dinner's ready.
Treat kita sa squid tentacles ngayong araw. Tila natakamang prinsesa nang makita ito, kaya agad niyang hinigop ang gal-ame na parang isang masarap na ulam. Ang sarap sobra. Thank you, asawa ko. Gusto ko pa, masayang sagot ng prinsesa habang humihiling pa ng dagdag. Isa-isa namang pinagpuputol ni Fang Ning ang natitirang mga gal-ame at inabot ang mga ito sa prinsesa, sinasabing, kainin mo hanggang gusto mo. Habang tuloy-tuloy ang ganitong eksena, makikita si Shu Weijin na tila napapaiyak na lamang. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Shu Weijin na nanginginig habang mahina niyang sinabi, napakasakit, sobra. Nang matapos ay kinuha ni Fang Ning ang photo album at ipinakita ito kay Shu Weijin. Sa malamig ngunit seryosong tono, sinabi niya, pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Tingnan mo ang photo album na ito, baka makatulong ito sa iyo para maalala ang nakaraan. Pagtingin ni Shu Weijin sa larawan ni Dr. Gu, tila nawalan siya ng salita. Ngunit bigla na lamang sumakit ang kanyang ulo nang hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa kasabay nito, isang napakalakas na aura ang biglang bumalat kay Shu Weijin, na naging dahilan upang mapatigil si Fang Ning. Sa gulat, naisip ni Fang Ning, karamihan sa soul power ko ay naabsorb. Paano pa ito nakakapanlaban? Habang iniisip ito, bigla niyang napansin ang kakaibang nangyayari. Napaisip siya ng malalim, hindi kaya isang soul spirit illusion na naman.